We are going to continue our series on The Bible Explains, part 176. Today, we are going to talk about the virgin birth of Jesus. What does the Bible say about this? And how does it apply to our lives even after Christmas? Let's talk about this, but first, let's commit this to the Lord and let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the beautiful people who came here today to honor you, to worship you. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast and joining us via online. We commit to you this time, even this learning time. It is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. We are going to talk about the virgin birth of Jesus. The virgin birth of Jesus stands as one of the most profound mysteries and miraculous moments in history. Yan po ay totoong milagro at totoong misteryo na nangyari sa sangkatauhan. It is the cornerstone of God's redemptive plan, revealing His faithfulness and sovereign grace. It is also the heart of the Christmas story, reminding us that the true essence of this season is the miraculous arrival of our Savior, sent to redeem humanity and reconcile us to God. Kapag dumarating po ang Kapaskuhan, marami pong kaisipan ang nasa isip ng maraming tao. Pero ang pinakamahalagang kaisipan ay ang kaisipan ng mahimalang pagdating ng dakilang tagapagligtas dito sa mundo para iligtas tayo at tayo'y mapanauli sa Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. I want to share with you 3 insights about the virgin birth of Christ. Number 1, the virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. Again, the virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. Binibigyang diin ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. The virgin birth fulfilled ancient prophecies showcasing God's unwavering faithfulness to His word. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang salita. Ang Biblia sa Lumang Tipan ay naglalaman ng napakaraming mga hula. At isa sa mga hulang naitala sa Lumang Tipan ay ang hula ng unang Kapaskuhan. At ito po ang tinatawag the virgin birth of Jesus. And this event showcased God's unwavering faithfulness to His word. It reminds us that God's plan are always fulfilled in His perfect time. Please keep this in your mind. This miraculous event did not just happen by chance. It was the fulfillment of God's promise, a testament to His faithfulness. Ang Diyos po ay tapat. Ang kanyang salita ay matapat. Ang Kapaskuhan ay hindi lang po basta nangyari. It did not just happen anytime
or any given time. It happened as a testament to God's faithfulness, sapagkat ito po ay inihula sa lumang tipan at dumating po ang takdang panahon, ang tamang panahon, at tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak ang dakilang tagapagligtas doon sa sabsaban ng Bethlehem bilang patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Genesis chapter 3 verse 15 records the first prophecy regarding the coming of the great Savior, prophesied by no less than God Himself. Ang unang hula, ang unang pangako ng pagdating ng tagapagligtas sa mundo ay ginawa mismo ng Diyos. At ito'y kanyang binigkas matapos bumagsak ang tao sa pagkakasala. Genesis chapter 1 and chapter 2 record the creation event. Genesis chapter 3 records the fall of man. Now look at verse 15. Ang context po nito, nakail na ang bawal na bunga at bumagsak na ang tao. Kinausap ng Diyos ang ahas. In this passage, God was talking to the serpent. And God said, I will put enmity between you, referring to the serpent. I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He, referring to the seed of the woman, shall bruise your head, referring to the head of the serpent. The serpent here is the devil. He, the seed of the woman, shall bruise your head, and you, talking to the serpent, shall bruise his heel. Ito po ang kauna-unahang propesiya at unang pangako na ipinangako mismo ng Diyos nang bumagsak ang tao. Ipinangako ng Diyos na kanyang ipadadala ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, at ang ahas naman ay tutuklawin ang kanyang sakong. Ang sugat na tinamo ng Panginoon sa kanyang sakong ay larawan po ng kanyang kamatayan sa krus. Ang sugat sa paa ay hindi po fatal. Matanda, kasabihan na sinasabi ng mga matatanda, pagka nagkasugat ka sa paa, huwag kang mag-alala, malayo yan sa bituka. Ang ibig sabihin po ng mga matatanda, ang sugat mo sa paa ay hindi nakakamatay, hindi fatal. It means that when Jesus died on the cross, He was wounded by the serpent on His feet, sa kanyang paa. Nang ibig sabihin, ang sugat na tinamo ng Panginoon ay hindi fatal. In fact, pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Give Him praise for that. Pero, ang tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo, as you can see in the verse, the seed of the woman will bruise your head. Now, you don't have to be a genius to figure this out because this is generally true. Ang buhay ng ahas ay nasa ulo, wala ho sa buntot. Kahit maputol mo ang buntot ng ahas, buhay pa ang ahas hanggat ang ulo ng ahas ay buo. Kapag nadurog mo ang ulo ng ahas, kahit buo pa ang katawan, patay na ito. Nang si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, inilalarawan ng sugat ng kanyang paa, ito ring tagpo na ito, ang dumurog ng ulo ng ahas. Kaya tinatayuan natin ang katotohanan na sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, tinalo na ang kaaway, tagumpay na si Kristo, magpakailan pa man. Shout amen. His death on the cross is an ultimate victory. But make no mistake about this. Wala pong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo kung wala pong sanggol na ipinanganak nung unang Pasko. Kaya ito pong Christmas story,
is a very important story in our redemption because it is a testament of God's faithfulness. Ipinangako ng Diyos na darating ang tagapagligtas. Pagkalipas ng 4,000 taon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Galatians chapter 4 verse 4, letter A. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. Look at the next line. Born of a woman. What does it mean? Seed of the woman. Genesis chapter 3 verse 15, God mentioned the seed of the woman. Galatians chapter 4 verse 4, the Apostle Paul mentioned born of a woman. From Adam to Christ, some 4,000 years approximately. Pagkalipas ng 4,000 taon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ilagay po sa isip na maaring matagalan, pero hindi ho nalilimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Maaring mainip tayo sa mabilis na kilos ng mundo, pero tayuan mo ang kanyang pangako. Langit at lupa'y lilipas, ang kanyang mga pangako ay hindi kukupas, mananatiling magpakailan-kailan paman. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako pagkalipas ng 4,000 taon, ipinanganak ang tagapagligtas sa sabsaba ng Bethlehem, natupad ang unang Pasko. At ang Kapaskuhan po, mga kapatid, ay larawan ng katapatan ng Diyos. Ang Kapaskuhan ay larawan na hindi nalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Tinupad niya pagkalipas ng mahabang panahon. Bakit? Dahil tapat ang Diyos at tapat ang kanyang mga pangako. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God! Praise God! Kaya dapat ang panahon ng Kapaskuhan ay nananariwa sa ating kaisipan ang mga tapat na pangako ng Diyos sa atin. Sapagkat may mga ipinangako ang Diyos sa inyo, huwag po kayong bibitaw sa mga pangako na ito sapagkat ito'y tutuparin ng ating Panginoon. If you believe that, say amen. Isaiah chapter 7 verse 14. The prophet Isaiah prophesied. Now, before I read, let me just serve this notice. Si Isaiah po ang tinatawag na messianic prophet. Kasi sa lahat ng propeta sa Old Testament, siya po ang mayroong pinakamaraming hula tungkol sa pagdating ng Messiah. Kaya siya po ang mayroong tawag na messianic prophet, sapagkat siya po ang pinakamaraming prophecy about the coming of Messiah. And one of the many promises that prophet Isaiah prophesied is in Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ang hula po na ito na binigay ni Isaias ay natupad pagkalipas ng 700 taon. 700 years inihula at nangyari sa bagong tipan. Matthew chapter 1 verse 22 to 23. All this took place, referring to the story of the birth of Jesus. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Verse 23, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Saan po natin ito unang nabasa? Isaiah chapter 7 verse 14. Kababasa ko lang po sa inyo kanina.
Pagkalipas ng 700 taon, natupad po ito sa bagong tipan. Tulad ng nababasa po natin, ang sabi po ng Bible, the virgin will be with child and give birth to a son, and they shall call him Emmanuel, which means what? God with us. Ang word po na Emmanuel, Emmanuel, is the Hebrew version. Yung Emmanuel na E ay the English version. Pero parehas po ang meaning. You can use the I or you can use the E. It means the same. The original from the Hebrew is Emmanuel dahil yun pong M meaning with. Yun pong Nu meaning us. Yung L meaning God. Put that together, God with us. Emmanuel, God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang sanggol na ipinanganak noong unang Pasko ay tinawag na Emmanuel. Ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. The virgin birth calls us to trust in God's faithfulness, even when we do not understand His ways or timing, just as He fulfilled His promises through Christ's birth, we can trust that He will fulfill every promise in our lives. Kung tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na darating ang tagapagligtas, pagkalipas ng 4,000 taon ay tinupad ng Diyos. Anuman ang pangako ng Diyos sa atin, sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus, ay panghawakan natin. Huwag po tayong matinag ng ating damdaming pabago-bago. Huwag po tayong matinag ng mga nakikita po natin sa kapaligirang pabago-bago. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Pinangako niya na sa atin na ikaw ay magaling na, malusog, malakas, masigla, pinagpala at pinaburan. Angkinin mo ito, paniwalaan mo ito, sapagat ito ang ipinarito ni Kristo upang talunin ang kaaway at iabot niya sa atin ang kanyang tagumpay. Nang si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kahirapan, tinalo niya ang kamatayan, tinalo niya ang kaaway at ibinigay niya sa atin ang kanyang tagumpay. At dahil kay Kristo, tayo'y ginawa niyang higit pa sa mananagumpay. Dahil kay Kristo, isinama niya na tayo sa parada ng kanyang tagumpay. At ang bango ng kanyang tagumpay ay humahalimuyak sa atin dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Shout amen. Number one, the virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. Number two, the virgin birth of Jesus reveals God's sovereign grace. Ipinapakita po ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo hindi lang ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, pero inihahayag din ito ang kahangahangang grasya ng Diyos sa atin. The virgin birth shows that salvation comes from God alone, not from human effort or merit. It reveals that our redemption is fully God's work of grace without any human intervention. Kung paanong ang kwento ng Kapaskuhan ay lahat gawa ng Diyos. Walang bahagi ang tao. Walang bahagi si Jose, walang bahagi si Maria. Ang ating kaligtasan ay gayon din. Walang bahagi ang tao, gawa lang ng Diyos, tinatanggap lang natin ito sa pamamagitan ng paniniwala. Kung pinaniniwalaan mo ang tinapos na gawa ni Kristo, paniwalaan mo, hindi nangyari yon kung walang Pasko, ipinanganak ang tagapagligtas.
Dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, ang larawan ng Kapaskuhan ay larawan ng biyaya ng Diyos. Jesus was conceived by the Holy Spirit, ensuring His divine origin and sinless nature, making Him uniquely qualified to be our Savior. Matthew chapter 1 verse 18. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. They were pledged to be married. They were already engaged. But before they came together, before anything happened to them as husband and wife, bago nangyari ang anupaman sa pagitan nila bilang mag-asawa, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na spirito. That is supernatural, that is miraculous, that is God's act. Gawa ito ng Diyos, hindi po ito gawa ni Jose, hindi po ito gawa ng sino man. Now look at verse 19. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her, referring to her fiancée, Mary, her, to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Now, let me explain itong part po na ito. Mababasa niyo po sa Deuteronomy chapter 32, verse 23 and 24. Oh, let me rephrase that. Deuteronomy chapter 22, verse 23 to 24, na ang sino mang birhen na nakatakda ng pakasal sa isang binata at natagpo ang nagdalang tao sa pamagitan ng sino man at hindi ang kanyang mapapangasawa, siya po'y parurusahan ng kamatayan. This is very crucial para kay Maria. Sapagkat kung hindi po siya tutuluyan ni Jose, si Maria bilang birhen at biglang nagdalang tao, at sino man ang may kagagawan po nitong tao, ang dalawa ay dadalhin sa syudad, sa labas ng syudad, sila po'y babatuin hanggang mamatay. You can read that in Deuteronomy chapter 22, verse 23 and 24. Kaya ang inisip ni Jose, mahal niya si Maria, pero hindi niya naiintindihan kung anong nangyayari. Absolutely, wala siyang idea kung paanong nangyari ng babaeng kanyang pakakasalan ay biglang nagdalang tao, gayong alam niyang hindi sa kanya dahil wala pang namamagitan sa kanila. Naturally, normally, when you think naturally, something went wrong. Mary went to town. That is how you think. Na hindi nyo pwedeng sisihin si Jose sapagkat siya po'y nag-iisip ng natural at normal. Kaya habang iniisip niya ito, ayaw naman niya na si Maria ay malagay sa kahihiyan dahil once mangyari ito, si Maria ay dadalhin sa labas ng syudad at death sentence po yun. At kung sino man ang may kagagawan nito ay gayon din ang kaparusahan sapagkat ito'y kahihiyan na dapat po ang kaparusahan ay kamatayan. Now, look at verse 20. But after he had considered this, ano yung naisip niya? Hiwalayan si Maria pero patahimik. Now, quietly. Hindi na lang magkakaroon ng iskandalo, hindi na siya magsasampa ng reklamo, hindi na siya magsasampa pa ng demanda, kumbaga sa elders of the city, at wala nang usapin tungkol dito, tahimik lang. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Sinabi ng angel the reason. Why? Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So nilinaw ng anghel, huwag kang mag-alala,
Ang pinagdadalang tao ni Maria, hindi galing kanino man, hindi nagtaksil si Maria sa iyo, hindi ka naunahan ng sino mang lalaki, huwag kang mag-alala, ang pinagdadalang tao ni Maria ay galing sa banal na Espiritu. It means this is divine, this is God's work, this is not human effort, this is divine, this is God's work, this is God's grace. So you would understand in the same manner, like grace, no human effort, only God's work. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, the Apostle Paul explains, "For it is by grace you have been saved." By grace. Not by works, not by human effort. It is by grace. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kung paanong ang kwento ng Kapaskuhan ay kwento ng grasya. Walang participation si Maria, walang participation si Jose. All divine, all God's work for it to happen, it is by the Holy Spirit, not by Joseph, it is by the Holy Spirit. In the same manner, you need to understand that Christmas story reveals the grace of God, that our salvation is absolutely, completely divine, God's work, not mixture of grace and works, not works, but by grace alone. Grace and works are inherently incompatible because they operate on fundamentally different principles. Grace is God's gift, while works are human effort. Hindi ho talaga pwedeng pagsamahin ang dalawa. Fundamentally, iba po ang principle ng dalawa na ito. Pag sinabi niyong grace, God's gift, divine, all of God. Yan ang ibig sabihin ng grace. Gift, all divine, all God's work. Pag sinabi niyo namang works, all human. Human work, human effort. Alam niyo pong walang participation si Jose sa pagdadalang tao ni Maria. In fact, inisip niya nga na iwanan si Maria sapagat alam niya ng pinagdadalang tao ni Maria ay hindi sa kanya. Alam din po ninyo na si Maria ay wala pong participation because it was a virgin birth. Wala pang karanasang sexual si Maria kay Jose o kanino man sapagkat ito po'y birhing kapanganakan. Kaya all divine versus all human, or all divine versus God plus human. Christmas story is divine, so is our salvation. Romans 11:6, the Apostle Paul writes, "And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace, otherwise work is no longer work." Napakasimple ng argument ni Apostle Paul. Hindi ka pwedeng maligaw sa argumento niya, ang linaw. Ang sabi niya, kung grasya, grasya lang. Kung gawa, gawa lang. Kasi ang grasya, pag dinagdagan mo ng konting gawa, disgrasya na. Dahil yun po'y hindi na purong grasya. Kapag ang work, dinagdagan mo ng konting grasya, disgrasya na. Sapagkat para maging work, dapat 100% work. Para maging grace, kailangan 100% grace. Yun po ang totoo. Yun po ang turo ng Bible. Kaya kung ang kaligtasan po ay grasya, kailangan 100% grasya. Kaya ang tawag dyan, full grace. Buong grasya. Wala pong halong gawa. Gawa lang ng Diyos. Tinanggap mo sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kung puro gawa naman, gawa lang. Huwag mong samahan ng grasya sapagkat hindi pwedeng magkasama ang dalawa.
Sila po'y incompatible. Absolutely incompatible. Hindi pwedeng pagsamahin. Tulad po ng dilim at liwanag. Pag may dilim, walang liwanag. Pag may liwanag, walang dilim. Kasi hindi sila pwedeng pagsamahin sa iisang pagkakataon. Kaya kung grasya, grasya lang. Kaya lagi kong sinasabi sa mga pastor, kung maggagrasya kayo, magpakagrasya na kayo. Huwag ho kayong magmistiso o hybrid o magkahalo. Kumbaga, pumili ka at mag-decide ka na. Grace ba ako? Grace all the way. Kung piliin mong by works, magpakatotoo ka na. Works all the way. Ang problem po kasi ng iba, dahil kauso ang grace, may mga ilang pastor nakikiuso. Nakikigrace din ba? Kaya minsan, naririnig silang nagpipreach ng grace sermon. Kaya binibigyan ko kayo ng warning. One grace sermon from a pastor will not make that pastor a grace pastor. One grace sermon from a church will not make that church a grace church. It should be consistent. Hindi lang one sermon, kundi lahat ng sermon. Hindi lang sermon, pati worship, pati prayer, pati giving. Every part of the church is all by grace, because the very reason why we are here, it is all by the grace of God. Nothing but grace, grace plus nothing, grace, grace, all the way. Everybody shout amen. Amen. Therefore, no mixture. No mixture. Sabi ni Jesus, hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa sisidlang balat na luma. Hindi ka pwedeng magtagpi ng bagong tela sa lumang damit. Sa makatwid, ang bagong alak ay ang grasya. Ang lumang sisidlang balat ay ang lumang kasunduan ayon sa pagsunod ng tao sa kanyang gawa. Hindi sila pwedeng pagsamahin. Sabi ni Jesus, kapag inilagay mo ang bagong alak sa lumang sisidlang balat, sisirain ito ang old wineskin. Sisirain ito ang sisidlang balat na luma. Bakit? Kasi mas malakas ang bagong alak kaysa sa lumang sisidlan. Grace is greater than the law. Amen. Palakpakan si Lord. Grace is greater than the law. Amen. Hindi ka pwedeng magtagpi ng bagong tela sa lumang damit. Ang lumang damit hindi na po gagalaw. Ang bagong tela gumagalaw. Kaya pag gumamit ka ng bagong tela, itinagpi mo sa lumang damit. Paggalaw ng bagong tela, pupunitin ito ang lumang damit. Bakit? Mas malakas ang bagong tela kaysa sa lumang damit. Mas malakas ang bagong alak kaysa sa lumang sisidlang balat. Mas malakas ang biyaya ng Diyos kaysa kautusan. Mas malakas ang biyaya ng Diyos kaysa gawa ng tao. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Malakas. Praise God. Amen. Maaaring narinig na natin yan ng napakaraming beses. Pero sa tuwing naririnig po natin, nananariwa sa ating kaisipan ang istoryang hindi naluluma dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Natanggap natin ang biyaya ng Diyos, and we are forever saved, forever blessed, forever charito, forever blessed and highly favored, not by works, but by grace alone. Shout amen. Amen. The virgin birth is a profound example of God's grace without any human effort. It was fully God's work through the Holy Spirit, showing that salvation is purely by grace without human effort. Kaya kapag tinitignan mo ang storya ng Pasko, dapat lalong nananariwa sa iyo ang istorya ng kanyang biyaya, sapagkat ang biyaya walang kasamang gawa.
Kapag ang biyaya sinamahan ng gawa, hindi na po biyaya. Kapag ang gawa ay sinamahan ng biyaya, hindi na po gawa. Kung pipiliin mo ang gawa, gumawa ka. At siguruhin mong ang gawa mo ay papasa sa pamantayan ng Diyos. Pero hindi mo pwedeng samahan ng biyaya ang iyong gawa. Pero pinagpapauna ko na sa inyo, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pag pinili ninyo ang gawa bilang paraan ng inyong kaligtasan, hindi kayo papasa, sapagkat lahat ng ating mga gawa, kasama na ng mga mabubuti mong gawa, ay katulad lamang ng maruming basahan sa harap ng Diyos. Dahil ang problema ng tao ay hindi kung ano ang kanyang ginagawa, ang problema ng tao ay kung ano siya. The problem is not what we do. The problem is who we are and what we are. Tayo'y makasalanan. At ang ating pagiging makasalanan ay hindi dahil sa ating nagawa. Ang ating pagiging makasalanan ay dahil sa ginawa ng unang Adan. Na magkasalang unang Adan, tayo ginawang makasalanan. Inherently, from the inside, we were sinners. That's why the Bible says, we were born sinners. We are naturally sinners. And what do sinners do? Sin. Kaya yung ginagawa mo ay dahil ikaw ay makasalanan. Inuulit ko, ang sabi ng relihiyon, ikaw ay naging makasalanan dahil nakagawa ka ng kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay nakagawa ng kasalanan dahil ikaw ay likas ng makasalanan. Itong mabuting balita ng grasya, ipinanganak ang ating Panginoon Kristo noong unang Pasko para iparating sa iyong mensahe. Mahal ka ng Diyos, nais kanyang iligtas, nais ang ibigay ang grasya sa iyo. Tanggapin mo ang grasya ng Diyos. Shout amen. Amen. Receive the grace of God. Number one, the virgin birth of Jesus highlights God's faithfulness to His promises. Number two, the virgin birth of Jesus reveals God's sovereign grace. Number three, the virgin birth of Jesus affirms Jesus' true identity, divine and human. Through the birth of Jesus, through the virgin birth, Jesus entered humanity while retaining His divinity. This unique union qualifies Him as the perfect mediator between God and humanity, fulfilling God's redemptive plan. Mga kapatid, ng ating Panginoon Kristo ay pinanganak sa sabsaban ng Bethlehem ng siya'y magkatawang tao. Pumasok po siya sa mundo, hindi ho nawala ang kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, ang maling unawa nito ay nang si Kristo ay magkatawang tao, siya'y naging tao at nawala ang pagka-Diyos. Mali po yun. Inulit ko, mali po yun. Ito ang tama. Si Kristo nang magkatawang tao, nanatili ang kanyang pagka-Diyos, nilagyan po siya ng kalikasan ng tao. Listen, wala hong subtraction, merong addition. Napakahalaga na mapanatili ang kanyang pagka-Diyos at napakahalaga na siya po'y magkatawang tao. It is very important. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ho siya pwedeng mamatay kung hindi ho siya magkakatawang tao. At kung siya naman po ay tao, nagkatawang tao at namatay, at hindi po siya Diyos at that point in time, ang kanyang kamatayan po walang infinite value enough to save the entire human race. To make Him a perfect mediator between God and man, He has to remain God and man at the same time because He has to fulfill God's redemptive plan. I'll show you the verse. Luke chapter 1 verse 34 to 35. Nang kinausap po ng Angel Gabriel si Mary doon sa Nazareth, Mary responded,
How can this be? She was so overwhelmed of the fact na sa dami-dami-dami ng babae sa buong mundo, siya'y bukod tanging pinili. Siya'y maglilihi, siya'y magdadalang tao, at siya'y manganganak ng isang sanggol. At ang sanggol na kanyang ipapanganak ay magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. That is very overwhelming. Kaya ang sabi ni Mary, how can this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Sa ibang salin, how can this be? For I know not a man. Wala pa akong karanasan sa sino mang lalaki. Wala akong asawa, ako'y birhen. Now, look at verse 35. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called what? The Son of God. The baby that will be born shall be called the Son of God. Not son of Joseph, not son of man, though he became the son of man, but the baby was called the Son of God. Huios Theos, the Son of God. Ano po ba ang nangyari talaga nang siya'y ipinanganak? Yung anak ng Diyos, nagkatawang tao. Nung siya'y magkatawang tao, walang inalis sa kanya. Nilagyan po siya ng isa pang nature, the nature of human. That is the word kenosis. Ipinatong sa kanya, isinuot sa kanya, inilagay sa kanya ang nature ng man. Walang inalis sa kanya, pero mayroong inilagay. Kaya yung salin sa ibang Biblyang Tagalog na hinubad ang pagka-Diyos, that is theologically wrong. If I may say, not just wrong, but it is even cultic at the very core. Kasi kung hinubad ang pagka-Diyos, hindi po siya Diyos at that point in time. Marami po yung babanggain na talata sa Biblia. Nung nasa human form po siya, he was worshipped. Kung siya po ay in human form and not God at that point, at say we worship, at tinanggap niya ang worship, he committed blasphemy. Dahil hindi pwedeng sambahin ng tao, ang Diyos lang ang dapat sambahin. And many more, many more. We can discuss that even more. But my point is, nung siya'y ipanganak, siya po ay nanatiling Diyos kasi tinawag po siyang Son of God. In fact, nung siya'y pinanganak, ang sabi po sa hula, ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. So yung sanggol na kasama nila, yun ay Diyos. In fact, kahit saan yung sanggol, dumating po yung mga wise men from the east. If you know your Christmas story, the wise men from the east came, they brought their gifts, and you can read in the Bible, they worship Him. Only the baby. Hindi yung sinabing they worship them. Only the baby. Baby pa siya, we worship na. Bakit? Kasi hindi ho lumalaki ang Diyos. Hindi ho maliit ang Diyos at lumalaki ang Diyos. Hindi po. Ang pagka-Diyos po ay hindi po posisyon. Ang pagka-Diyos po ay nature. Kaya kahit saan yung tao pa lang, nandun yung nature ng God, the wise men worship Him. And even when He was even adult, the disciples of Jesus worship Him. And many things Jesus did as divine. Nang nasaan yung tao po siya, siya'y nagpatawad ng kasalanan. Naalala niyo po yung paralitiko na ibinaba ng 4 na magkakaibigan sa kanyang harapan at sinabi ni Jesus, lakasan mong yung loob, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagbulungan
Ang mga meron, ang sabi ng mga meron, pamumusong! Pamumusong! Blasphemy! Ang Diyos lang ang dapat at kaya na magpatawad. Only God can forgive. True, only God can forgive. And Jesus did forgive. So it follows, Jesus is God. Many, many more. The point is this. What happened is this. John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan po yung nangyari. Nagkatawang tao ang Diyos. Ang Diyos, hindi inalis ang pagka-Diyos at ginawang tao. Hindi po. Ang Diyos, binalutan ng anyong tao. Merong idinagdag sa kanya, pero walang inalis. Ang Greek word na ginamit po na begotten, you can see this on your screen, comes from the Greek word monogenes. Monogenes. It's a combination of two words. Mono, single. You know that. Yung genes, that's where we get the English word genes. Genos or genes, that's where we get the English medical term genes. Genes means life, family, or offspring. Pwede bang ma-determine ang lineage ng isang tao sa kanyang genes? Yes. Pwede po ma-determine kung sino ang tatay sa pamagitan po ng genetic testing. Matetest naman po ang mga genes. Hindi magsisinungaling ang laboratory. Matetrace kung sino ang tatay mo. Sapagkat iyan po ay genetic. Nandyan po yan sa genes. Kaya pag sinabi pong monogenes, ang ibig sabihin po niyan ay single life, single family, single offspring. Madali maintindihan. Ang anak ng tao, tao. Kayo ba may kamag-anak na hayop? Natawa yung iba, parang may naalala kayong kamag-anak. Tinatanong ko kayo, may kamag-anak po ba kayong hayop? Wala. Mabuti naman. Dahil hindi kayo pwede magkaroon ng kamag-anak na hayop dahil ang kamag-anak ng tao ay tao, ang kamag-anak ng hayop ay hayop. Tama po ba? Yes. Ang kamag-anak ng Diyos ay Diyos. They share single life, they share single family, they share single offspring. Pero may mga namumiloso po, mga kamag-anak ni Tasyo. Pilosopong Tasyo. Sabi, Bishop, but tayo naging anak ng Diyos. Hindi naman tayo Diyos. Now, make no mistake about this. Tayo po'y naging anak ng Diyos by virtue of adoption. Inampun tayo ng Diyos. At nung tayo po'y inampun ng Diyos, tayo'y naging anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin sa Greek, huios thesia, adopted child. Ang tawag kay Jesus, huios theos, Son of God. Tayo po na mga anak ng Diyos, inampun ng Diyos. Para ma-legitimize ang pag-ampun sa atin ng Diyos, inilagay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya now we carry the life of God. We carry the life of Jesus. We carry the genes of our Father. Shout amen! Kaya hindi na maitatanggi, anak ka talaga ng Diyos. Dahil ang sabi sa Biblia, katulad tayo ni Jesus. First John 4:17, we are like Jesus. Ephesians 4:24, we are like God because Jesus is in us. Can you say amen? Put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ephesians 4:24. Sa mga tweed, yung pong ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem ay Diyos na nagkatawan tao. Ipinapakita sa atin ng kwento ng Pasko ang tunay na identity ni Jesus. Kaya kita nyo po, may mga reliyong hindi naniniwala
sa Pasko, ayaw magpasko, pero tumatanggap ng regalo. Ayaw ng Pasko, pero tumatanggap ng 13-month pay. May bonus pa. Sana magpakatotoo kayo. Sabihin nyo doon sa kumpanya, huwag nyo na akong bigyan ng 13-month pay. Huwag nyo na akong bigyan ng bonus. Tsaka pakiusap ko, mag-announce kayo sa Facebook, hindi ako tumatanggap ng regalo, hindi ako naniniwala sa Pasko. Ang problema, sabi nyo, hindi ka naniniwala sa Pasko, pero tumatanggap kayo ng regalo. Meron kayong pasasalamat. Meron kayong mga pagtanggap ng regalo. Bakit? Kasi gusto lang nila yung pakinabang na dulot nito, pero hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko. Ito ang kahulugan ng Pasko. Mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Shout Amen. Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Who? Referring to Christ, being in very nature God. See the first nature? Nature God. Very, very nature God. Did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Taking, that is the Greek word kenosis, something put into Christ. Hindi po ni-remove ang divinity, nag-stay ang divinity, taking the very nature of a servant, being made, he was made in human likeness. May idinagdag. Well, of course, I understand. It would take a lot of time to explain this even further. And I am doing injustice to just say this without having more time to explain this. Naintindihan ko po yun. Pero ako rin ay nakakaintindi na kahit anong paliwanag ang pwede kong gawin, hindi ito maiintindihan hanggang hindi ito ipahayag sa iyo ng Panginoon. Because this is a revelation that you can only understand by revelation. I wish this could help. Meron pong two natures si Jesus, human and divine, divine and human. Ang tawag po rito, hypostatic union. Nung kami po ni Pastora Joy, nag-aaral pa sa seminary, one of my major papers ay hypostatic union. One of the major papers I wrote entitled Hypostatic Union, the union of Christ's two natures, divine and human. Ito po ay major paper, research paper na ginawa ni Bishop Emmy nung nag-aaral pa po siya sa seminaryo. And I made it as a resource. Nung meron na po tayong eskwelahan, I made it as an e-book, a booklet, at maging resource na mga gustong mag-aral tungkol po sa hypostatic union, the union of two natures, divine and human. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, walang kalituhan, walang pagtatalo, without controversy, great is the mystery of godliness. Now look at the mystery. This is the great mystery. God was manifested in the flesh. The word manifested comes from the Greek word panero, which means appeared, shown, revealed. So you can put it this way. God appeared in the flesh. Of course, in the person of Jesus. So who is Jesus? God. God appeared in the flesh. Another meaning of panero is shown. God was shown in the flesh. Walang pwede makakita sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, hindi mo pwede makita ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. But Jesus is the image of the invisible God. Ang Diyos na hindi nakikita ay nakita sa persona ni Jesus. Naalala niyo po yung tanong ni Felipe? Ang sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y sapat na. Sumagot si Jesus, Felipe,
Felipe. Di yata di mo ko nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Na hindi niya sinasabing siya ang Ama. Yun ang pinakamabilis na interpretation ng mga taong ayaw mag-aral. Jesus was not saying that I am the Father. What Jesus was simply saying is the Father is in me and I am in the Father. Two separate persons, but one in divinity. I am in the Father and the Father is in me, because the only way you can see the Father is in the visible manifestation of the Son, who is the exact representation of the invisible God. Amen. That is why God was shown in the flesh. Nakita ang Diyos sa pamagitan ni Yesu Cristo. Another meaning of Phaneroo is God was revealed in human form. Ang Diyos na hayag sa anyong tao. Kaya si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Can you say amen? Christmas celebrates the mystery of Christ's divinity and humanity revealed in His birth. That is why Christmas story is very, very important. Kasi sa kwento ng Pasko, nakikita mong maliwanag ang larawan na nahayag, ang pagka-Diyos ni Kristo, at the same time, ang pagkatao ni Kristo. As fully God, He came to reveal the Father's love and grace. As fully man, He shared our frailty to redeem us. Bilang tao, nagutom siya. Bilang tao, nauhaw siya. Bilang tao, napagod siya. Bilang tao, namatay siya. Inako niya ang ating pagiging tao upang sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa, tayo ay maging katulad niya at maging katulad ng Diyos sa katuwiran at kabanalan na ipinagkaloob sa atin. That is why Paul said, put on the new self, created to be like God. The new self, the born again spirit, is like God in true righteousness and holiness. Salamat sa kwento ng unang Pasko. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Let's see him again. The virgin birth of Jesus. 3 insights. Can we read this out loud? 3 insights. These are powerful insights that we will remember for a very, very long time. Not only on this Christmas season, but indelibly printed into the recesses of our brain and even in the tablets of our hearts that we will never forget. Ito yung implication and insights ng story ng Christmas. Let's read them out loud. Ready? 3 insights on the virgin birth of Jesus. Ready? Number 1. Highlights God's faithfulness to His promises. Number 2. Reveals God's sovereign grace. Number 3. Appears Jesus' true identity, divine and human. Highlights God's faithfulness to His promises, reveals God's sovereign grace, affirms Christ's true identity, divine and human. Now let me close by giving you the life application, which I always do. I always do. I never miss the opportunity to let you go home and know exactly how we can apply this learning not only to this Christmas season and even beyond Christmas season. Number 1, trust God's promises. His word is true and His timing is perfect. Pagtiwalaan natin ang mga pangako ng Diyos. Totoo ang kanyang pangako. At sakto ang kanyang kapanahunan. Hindi ho siya mabagal, hindi ho siya mabilis. Masyado lang mabilis ang galaw ng iyong orasan. O sadyang mabagal ka lang. Pero God has His own perfect time. Christmas is the ultimate
reminder to trust God's promises. His word is true. His timing is perfect. At the perfect time, not just the given time, not just happen, at the perfect time, God sent His Son, keeping His promise of redemption and showing His faithfulness. Kaya in-emphasize ko kanina, hindi ho nagkataon ng Pasko. Dumating yung tamang kapanahunan when the fullness of time came. The word time there, the Greek word used there is chronos, chronological order. God in His perfect time. God in His perfect time. Kaya bawal mainip. Sabi mo sa iyong katabi, bawal mainip. Yung iba, sarili ang kausap. Sabihin mo sa katabi mo, bawal mainip. Bakit? Sabi sa Ecclesiastes 3:11, God makes everything beautiful in its time. It took 4,000 years before God fulfilled His promise. 4 na oras pa lang, naiinip ka na. 4 na araw pa lang. 4 na linggo pa lang. 4 na taon pa lang. Huwag mainip. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Isa sa maliwanag na pangako ng Diyos, believe on the Lord Jesus and you will be saved and your household. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos, ililigtas niya ang iyong buong pamilya. Ililigtas ng Panginoon ang iyong buong pamilya. Amen? That is why Christmas is about family. It's about family. That's why we want to celebrate as a family. Because the first family, Mary, Joseph, and baby Jesus. Huwag mapanghinaan ng loob. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Can you say amen? Number 2, celebrate Christmas as a reminder of God's faithfulness. As we celebrate this Christmas, pag namasyal na po kayo, pag kumain na kayo ng masarap na pagkain, nagmamantika na ang nguso ninyo sa sarap ng inyong kinakain, and just enjoying this, please remind yourself, God, you are faithful. What a faithful God have I. What a faithful God have I. Faithful in every way. Tapat ang Diyos sa inyo. Tapat ang Diyos sa inyong lahi. Naging tapat ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Jose, at sa buong Israel. Lahat ng kanyang pangako tinupad niya. Kung nagawa ito ng Diyos sa lumang kasunduan, humawa ka ng maigi. We are living in a better covenant. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. God is faithful. Alam niyo po ba kung sino ang kausap ng Diyos sa mga pangako na ito? Ang kanyang anak. Dahil ikaw ay nasa kanyang anak, hindi pwedeng mabigo ang Diyos sa kanyang pangako sa iyo dahil hindi niya pwedeng biguin ang kanyang anak. Kaya nilinaw ni Apostol Pablo, lahat ng mga pangako ng Diyos ay oo dahil ikaw ay na kay Kristo. All the promises of God are yes in Christ. Are you in Christ? Taas ang kamay ng naniniwala sa ina kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. You are in Christ. As we celebrate Christmas, let it stir gratitude in our hearts and deepen our trust in a faithful God who fulfills every promise, no matter how long it takes. Keep on keeping on. Hold on. God has never failed you yet.
And He is not about to fail you. No, not at all. He will prove Himself faithful to you, so that when we reach the end of this journey, you can always look back and say, God, You've been so faithful to me. What a journey. What a journey it has been. Palakpakan natin, what a journey it has been. Praise God. Praise God. Number 3, embrace God's grace as a way of life. Grace is not a sermon. Grace is not a program. Grace is Jesus Christ. Amen. Right. Embrace Jesus as a way of life. Christmas is a reminder to embrace God's grace as a way of life. Just as Jesus' birth was an act of pure grace, freely given, we are called to live daily in that grace, receiving it, sharing it, and let it shape our actions and relationships. Let grace be a way of life as a father, as a daughter, as a pastor, as a friend. Let it be our way of life. And the only way it can be is by first receiving it and sharing it with others. Can you say amen? Amen. That's why Christmas is beautiful. Number 4, celebrate Christ's uniqueness, divine and human in one. May nagtanong sa akin minsan, sabi niya, Bishop, bakit pag Christmas meron kayong service sa church? Sabi niya, hindi niyo ba alam na Christmas is about family? Family will go out, people will be out there, abroad, provinces, pasyal here and there. Sabi ko, I know, I realize that. We just made a decision long time ago. Since time immemorial, and I cannot even remember kung gaano na ito katagal. But since time immemorial, we always make a point that Christmas is not about us. It's about Him. That's why we come to worship Him. People come to adore Jesus. That's why let us come and adore Him. It's about Jesus. It's not about us. We have all our time. 365 days in the whole year. Lahat pwede sa'yo. Pero you have to think, this is the time I can honor Him and worship Him. Because no one is like Him. You know, no one is like Him. Listen to this. Christmas celebrates Christ's uniqueness. Fully God, fully man. No one is like Him. The Father is God, but the Father is not man. The Holy Spirit is God, but the Holy Spirit is not man. Only Jesus and no one else, God, man. You are human, you are not divine. Nowhere in all the world like Jesus. He is the only one, amen, divine and human. And I have a news for you. He will remain human and divine forever. As eternal testament to His grace to us. We will see Him in heaven. Makikita natin ang sugat ng kanyang kamay. Oh, I love to see that. Ipapahawak niya sa atin ang sugat sa kanyang tagiliran. Oh, how I love to touch that. Because it was that wounded hands and wounded side that heaven is our final home. Amen. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang beautiful. Beautiful. As God, He brings grace and truth. As man, He shares our struggles and redeems us.
This is the heart of Christmas, showing us His love and salvation. That's why you don't have to explain yourself to Jesus. Jesus will just embrace you, son. I understand you. This is what Christmas is all about. Can you say amen? Amen. Let's see them again. Let's remember this as we celebrate Christmas in this season. Ready? Malakas, sabay-sabay. Ready? Ito po yung live application. Ready? Number 1. Number 2. And number 3. And number 4. Trust God's promises. Celebrate Christmas as a reminder of God's faithfulness. Embrace God's grace. Celebrate Christ's uniqueness, divine and human. And let me just remind you, Christ is the only reason for this great season. No one else. Not you. Not me. It's the uniqueness of Jesus. And the big idea is, in Christ, I can celebrate through Christmas. Are you in Christ? That's the only way you can celebrate Christmas. Hindi ho yan sa sarap ng pagkain, hindi ho yan sa Christmas party, hindi ho yan sa pera, hindi ho yan sa pasyal. Hindi ho masama ang lahat ng ito. Bless your heart, you have all this to enjoy. But amidst the joy and celebration, always look up and say, I celebrate Christmas because I am in Christ. Taas ang kamay, naniniwala siya na kay Kristo. Sabihin natin sabay-sabay anong big idea? In Christ, I can celebrate through Christmas. Hindi lang Pasko, kundi tunay na Pasko. Ayaw naming tapusin ang broadcast na ito na hindi kayo mabigyan ng pagkakataon magdiwang ng tunay na Pasko sa pamagitan ni Kristo. We want you to receive Jesus today and be saved and celebrate the true Christmas because you are in Jesus. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin po tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata. Iyuko natin ang ating ulo at samahan natin ang ating mga bisita sa pamagitan ng broadcast na ito. Let us pray. Lahat po ng narito sa bulwagan na ito, lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. If you will do this for the first time, pray this prayer as your personal prayer. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoon, hihilingin ko pa rin sa mabuti mong puso na gawin mo ito alang-alang sa mga nanonood sa broadcast at sa mga narito sa bulwagan na ito. Manalangin na po tayo at sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino man sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng broadcast na ito at maging narito sa bulwagan na ito, kami po'y nakikigalak sa inyo at nais namin sabihin mula sa ikaibuturan ng aming puso, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. We are so very happy and we are so very happy. Welcome to the family of God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements
Let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang biyaya. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing isa'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Woo! Praise God. Sabay-sabay malakas. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. In Christ, I can celebrate through Christmas, understanding God's faithfulness, sovereign grace, and the uniqueness of Christ enable us to celebrate a true Christmas. And the big idea is, all together, one more time. In Christ, I can celebrate through Christmas. Thank you very much. Sapagkat kay Kristo, pwede nating ipagdiwang ang tunay na Pasko. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and I'm not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed, stay connected, stay charito, because in Christ you are forever. Charito! Charito!